pag-usapan natin tong mainit na issue. Naku po, grabe ho, pakukulong ni Yorme si Chua. Naku, ay naku, matindihan. Ha? Gusto natin yan, kung sakasakali, ha? Kung sakasakaling pwede, gusto natin yan, ha? At etong si Abante, nakaw. Maya, may papag-usapan tayo tungkol dyan kay Abante, ha? Kung abutin ng ating oras. Pero pag-usapan din natin yan kasi si Abante, abaho, nandyan na naman yung kanyang banal-banalan mode. Di ba? Mamaya pag-usapan natin. Saka may pag-uusapan pa tayo ngayon. Ang dami nating issue. Naku, mag-e-enjoy kayo sa ating video ngayon. Ha? Pag-uusapan din natin yung kay Vico Sotto. Naku. At syempre, pag-uusapan din natin yung etong si Torre. Naku, mukhang palalayasin na. Naku. Mamaya pag-usapan natin yan, ha? Excited na ba kayo? Ako din, excited na ako. Pag-usapan na natin. Eto na. Simulan na natin dito sa issue kay Yorme. Alam mo, etong nakaraang araw, talaga nga namang nagimbal ang taong bayan dahil etong si Yorme, napamura ng malupit. Alam mo, ito si Yorme, ito'y, laking kanto, pero hindi ho yan nagmumura. Kahit ito sa personal, pagkakausap mo yan, hindi ho yan nagmumura at napaka-ano ho niya na, siya, laking kanto siya, pero kahit pa paano, hindi ho siya yung hihirit na, alam mo, yung palaban. Kasi as much as possible, gusto niyan yung, yung everything is okay. Kaya nga, di ba, kahit to, alam naman natin, tumakbong presidente yan. Kahit to si Marcos ang nanalo, mantakin mo hindi ho siya nagsalita. Kasi tapos na ang kampanya, hindi na siya nagsalita. Medyo si Yorme pagdating sa mga ganyan. Pero ngayon, bakit siya napamura ng lintik-lintik na talaga? Kasi nga umaabuso na. Which is, alam naman po natin na talagang yung, alam mo, first 2 years pa lang, kung babalikan ninyo ang ating video, first 2 years pa lang ni Marcos, tayo po ay nagsasalita na po tungkol po sa mga kutongan. Tungkol ho sa pangyayari ho sa Kamara. Tayo po ay nagsasalita na po tungkol dyan. At mga kaibigan, matindi na ho ang ating kaalaman patungkol ho sa mga ilang nadidismayang kongresista o mga mambabatas na nadidismaya dahil grabe daw ang nakawan. Yun ang kwento sa akin. Grabe daw at ang bilin sa kanila, nakaw all you can as much as possible. Nakaw all you can kasi baka hindi tumagal ang administrasyon, wala na silang pagkakataon magnakaw. Kasi nga, ngayong administrasyon, talagang walang pakialam ang presidente, mahinang nilalang ang presidente. Kaya ang sabi, magnakaw na kayo kung kaya ninyo, parang ganun. Yun, di ba? Naalala ninyo? Sinabi ko ito noon na mga una nating mga video-video. Di ba? Sinabi ko na sa inyo to. Kaya, di ba, meron pa ako sinabi na yung mga party list nagkakaroon ng tampuhan kasi tila sila yung pinakamalakas. Alam naman natin kung sino yung party list na malakas nung panahon ni first 3 years, di ba? At dahil doon kinamkam daw yung pera, as in wagas ang pagnanakaw daw. Talagang hindi lang 10 times ang niyaman itong na-animal na mga party list na ito. Kaya nga, noong time na yon, hindi pa pumuputok yung balita na yun. Pero ngayon po, putok na putok na. Ika nga, putok na yung mga nakawa na ganap dito ho sa sa Kamara, yung mga project, di ba? At unti-unti na yan from flood control to rock netting, di ba? Lahat po naglalabasan na yung baho kasi dati nga, sabi nga nung napanood kong interview ng dating secretary ng DPWH, yung panahon daw ni Pinoy, parang pinakiusap niya ata na or something. I forgot the exact words na ginamit niya. Pinakiusap niya na pabayaan na lang yung 10% na mga
katkungan dyan sa loob ng DPWH kasi para daw sa mga paggawa ng mga gamit-gamit, ganyan-ganyan kasi walang pera ang DPWH. Pero ngayon daw, garapalan na. More than half. Ang natitira na nga lang ngayon sa proyekto, 20%. Could you just imagine anong magagawa ng isang proyekto na 20% na lang ang matitira kung tama ang presyo? So anong gagawin? Palalakihin yung presyo. Kunwari, halimbawa, kung dati itong alcohol na ito, halimbawa lang naman po ako, kunwari itong alcohol na ito, 100, di ba? So para makabili ka nito, 100. Kaya lang, yung inutusan mong bumili, pinatungan. So dati pinapatong lang 10%, so 110. Okay pa, di ba? Kaya lang, eventually, gusto ng kumatkong nung pinabili mo ng 80%. So, imaginein mo kung kakatkong siya ng 80% doon sa 110%, magkano lang na matitira sa pambili mo ng alcohol? Siguro 20 to 30 pesos, something like that. Di ba? So, more or less, di ba? So, paano ka makakabili nun? Ang tendency ngayon, mamahalan mo ngayon to para makakatkong ka ng 80% o yung sabihin na nating 80 pesos. Kasi 100 to eh. Gusto mong kumatkong ng 80 pesos? Patungan mo na lang. Di ba? Ganon ang katindi. So, ibig sabihin, 20% na lang ang natitirang pambili o panggawa ng isang proyekto ngayon. Kaya nga ang lala. At no wonder, syempre pagka sobrang baba ng aanuhin mo dyan, gagamitin mo. Yung quality, wala na. Yeah? It's either goes. Actually, nagsimula yan sa yung quality mababa. Di ba? Ibig sabihin, hindi masyadong maganda yung quality. Tapos, naging hindi tapos. Di ba? May mga ganung proyekto. Una, natapos pero hindi maganda quality. Lumala ang korupsyon. Hindi na tinatapos. Malala yun. Ngayon, hindi na ganun. As in, ghost project. Wala talaga. As in, hindi mo na makikita. Siguro pangalan na lang ni congressman na makikita mo. Maynila, di ba? Pangalan na lang ng congressman, puro nakikita ninyo dyan. Ganong kalupit po ang mga proyekto na nagaganap sa ating gobyerno at pumutok na po ito. At isa nga ho sa mga kinagagalitan ni Yorme ay yung naging wala nang direksyon yung mga proyekto. Hinaharang yung karsada, tinatanggal yung satellite office. Kasi alam mo mga kababayan, tama yung sinabi ni Yorme. Tama yung sinabi niya na ang sisisihin naman yung local government eh. Ang sisisihin pagka magulo ang isang lungsod, hindi naman yung congressman. Ang sisisihin yung mayor. Di ba? Bakit ba ang gulo-gulo nito? Kasi yung mayor nito walang kwenta. Kaya nga dapat may kaayusan. Alam mo, ito may kikwento lang ako. Experience ko dito sa Europa. Actually this is not my first time na pumunta po sa Europe. Before, nagpunta po na ako. Nagmotor po ako from Germany, Brussels, Switzerland, Italy. Nakita ko talaga yung ano sila eh, 'di ba? Alam naman natin, isang Europa is Europe, isang buo, may mga iba't ibang bansa, 'di ba? Pero makikita mo yung difference nila, yung dito mas may kaayusan, dito mas hindi ayos. Sino sisisihin mo? Sisisihin mo ba yung mga mambabatas? Hindi. Kung sino yung namumuno doon sa lugar na yon. Tama, mali. Halimbawa, ako sa Barcelona. Kasi yan ang lagi mong iisipin. How are you going to get around the city? Mag-Uber ka ba? Magbibisikleta ka ba? Mag-scooter ka ba? Alam mo yon? So, doon mo lang iisipin mo na kaagad yung kaayusan ng bansa. And among all the napuntahan ko sa Europe, sa dami ko nang napuntahan dito sa Europe na mga bansa, ang isa sa masasabi ko yung Barcelona maganda.